araw mga kasabong, welcome po kayo dito sa DL Game Farm. Ako po si Doyet Lapido. Ito po yung pamamaraan ko sa aking breeding. Okay mga kasabong, ito pala yung isang facility ko, yung barn type. Ito ay may sukat na 8 by 10 feet at saka 10 feet po din ang height nito. Then ang flooring nito is pine sand po, yung sa amin is inayag po, yung pinong-pinong sand ang nandito po para dun sa mga breeding stock natin. Then itong nakikita nyo, ito po yung hallway ng natin ng barn type. So yung harvest ng eggs, hindi na natin kailangan pumasok po sa breeding pen. Kasi po pag pumapasok tayo parati sa breeding pen, kukunin yung mga eggs, medyo stressful po yun sa mga breeding stocks natin. Kaya yun ang iniiwasan natin na ma-stress yung breeding stocks natin. So ito yung ginawa namin, ito yung purpose na bakit nandito sa likod yung harvest. Tsaka napakadali at convenient para din sa nag-harvest ng itlog. Nandito lang sa hallway, kinukuha yung itlog. Tsaka mabilis po mag-mark ng itlog kasi yung inahin nakulong po dito sa natin sa ating trap nest. Okay, ganito po yung trap nest natin. Pagpasok ng inahin dito, matatouch na ito, automatic mag-down itong nito. Kaya ganito po yung trap nest natin. Double lock po. Walang makapasok, wala din pong makalabas. Kaya double lock po itong trap nest natin. Kasi most of the trap nest na nakikita ko, hindi sila makalabas pero pwedeng may makapasok. Ito, in and out, wala talagang makapasok. So naka-double lock po siya. Ganito po yun. Ratio nito, isang broodcock tapos 10 inahin. So 1:10 po ang ratio ng ganitong breeding pen na 8 by 10. Tsaka na-observe niyo ito po merong mga ventilation. So itong barn na ito is a controlled environment. Kinokontrol ko po dito yung sunlight at saka yung hangin. So kahit may bagyo man o masama yung weather, nakokontrol po natin kasi sa ganitong facility. Ito yung broodcock natin na nanggaling sa breeding pen number 10. So ito is a sweater blood. Tapos ang kinakastan niya is sweater roundhead po. Ito yung sweater, tsaka ito yung mga pulit na kasama niya na sweater roundhead. Ito po yung sinasabi ko, dapat isang breeding pen, maganda po talaga na merong hapunan sila. Kasi pag minsan kasi nagpapaluan sila, automatic aakyat kagad yung pinapalo. So less stress po sa kanila ito. Kaya nilagay ko talaga yung yung hapunan. Ang purpose naman ng yero na ito na nakikita ninyo, para wala pong ipot dito sa trap nest. Para maiwasan natin yung salmonella. Kasi pag marami pong ipot, madumihan kaagad ito, magkakaroon po ng bacteria build-up. So ito po yung ginawa ko na to protect na hindi madumihan po yung trap nest natin. Kaya merong yero po na nandito. Ito naman po yung lighting natin. Ito yung sinasabi kong lighting na 6 p.m. to 8 p.m. at saka 4 a.m. To 6 a.m. Ito po yung lighting na nakikita ninyo. Lahat ng pen natin meron pong ganitong lighting. Ito naman yung broodcock natin na nanggaling sa pen number 1. Ito yung naselect ko na broodcock. Yung mata, tsaka yung palong, pag male sim sa straight comb, dapat malaki talaga. Pag hatch or any straight comb na mga selection, dapat malaki talaga yung palong. Tsaka yung binti naman nito, tsaka yung tuhod, magaganda din. Katulad nito, maliit ang tuhod, tsaka yung binti maayos, tapos yung conformation, tsaka yung bone structure niya. Magandang balanse. Ito po yung naselect ko para dito sa pen number 1. Ito yung male sim hats na ito yung known na male sim hats at saka ngayon isang DL hats na po. Ito po yung mating natin ng male sims to male sims. Ito yung known ko na male sims, yung left out mark. Ito po yung mostly na binibenta ko sa expo, yung mga left out blood ko na male sims. Anak po ng imported na male sims hats. Ito naman yung pangalawang facilities natin. Ito yung battery type na tinatawag. Yung battery tsaka yung barn type ko, ito yung tinatawag naming egg machine. Kasi grabe talaga mag-produce ng itlog itong ganitong facilities. So dito, nakukontrol din natin yung environment dito.
So, to example, actually umuulan ng malakas sa labas natin, naririnig naman natin. Pero dito, dry na dry po. Ito yung sinasabi ko na controlled environment. So, kahit umuulan o gaano kalakas ang ulan sa labas, yung mga pullet natin tsaka mga hen, comfortable pa po dito din sa battery type na ito. So, ito yung isang purpose ng ganitong facility. Hindi sila nababasa. Itong battery type ko, meron itong 300 capacity. Actually, napapansin niyo medyo nakatilt po ng konti. Ang purpose ng nakatilt para yung itlog, dito na po siya ina-harvest. So, ganito po yung kalalabasan ng harvest natin. So, madali na lang po. Meron din tayong hallway para dito tayo dumadaan. Pag merong harvest, magpakain, magpainom ng tubig, anything ng pangangailangan ng ating mga inahin is nandito na po lahat. So, madali na lang po. Comfortable yung breeder natin, yung mga tao natin magbuha. At saka kung meron silang application, madaling i-apply. Ito po yung purpose ng battery type. Ang isang advantage ng battery type, nare-regulate po natin lahat individually. So yung feed, nare-regulate natin, yung water, yung vitamins, lahat po ng application dito, nare-regulate po lahat. Yung disadvantage naman sa battery type, sa nakikita ko, is yung kulang sila sa sunlight. So itong ginawa ko, tagos talaga din yung sunlight dito. Kaya yun, napuna na. Tapos, ang isang disadvantage, hindi sila nakakain ng natural na mineral. Kaya ako, nagsusuplemento po ako ng True Grit, ng Excellence, para dito sa ating mga inahin na naka-battery. Twice a week po yung application ng True Grit ko na ginagamit para po dito. Tsaka marami namang feed supplement yung e-cold mo lahat. So, yung application, nasa programa mo na po. Okay, sa ganito karaming inahin, ngayon naka-ready sila for December, nasa 300 po ito. So, excellence na ginagamit para dito sa battery. Kasi pag naka-battery kasi, medyo lahat, kung think itong 300, kayang mag-produce ito ng 9,000 eggs. Kasi ang ratio ko dito, isang inahin, makapag-produce ng 30 eggs. So, 300 times 30, it's around mga 9,000. Tapos meron pa akong barn type na 100, na kapag-produce din ng 3,000. So, marami talaga. Maraming mai-produce pag ganitong sistema po yung gagamitin natin. Ang advantage lang din ng battery doon sa barn ko kasi ang babae dito 1:15 yung ratio. Yung ratio ko doon sa barn type ko is 1:10. Dito sa battery type ko is ang ratio is 1 broodcock into 15 na hens. So yun po ang kaibahan ng dalawang breeding facility ko. Yung dalawang facility ko na yun yung tinatawag kong egg machine. Pag meron kang ganong facility tsaka yung program ng mga gamot mo, tama, sigurado yung production mo unlimited. Sa likod ko po ngayon, ito yung barn natin. Ito po yung ginagamit ng DL Game Farm ngayon. Ito yung bagong innovation natin sa D-Old ranging. Ito naman, ang sukat natin is 12 by 18 feet, tsaka 10 feet yung height. Then ito, nag-accommodate na mga 500 to 700 feet po. Itong sisiw na nandito ngayon is 14 days old. Ngayon nakikita na natin yung lalaki at babae at 14 days old. So itong sistema namin na ganito is talagang okay na okay kasi nabubuhay sila parang sa natural habitat lang po kasi open range po ito. Tsaka wala pong ilaw at tsaka wala pong heater. Natural po lahat ang nandito. Tsaka nakikita nyo yung feather ng mga sisiw ang kikinang po dahil din po dito sa weather natin. Okay, itong range na ito is around 2 hectare ata ang sinasakop nito. Pero ito hanggang gaano sila gagala kasi open range po ito. Pero mostly, nandyan lang naman sila sa paligid kasi yung mga pagkain nila nandito lang malapit sa barn. Pagdating ng mga 3 months, malalayo na po ang tinatayog ng mga stag natin at saka yung mga inahin. So yung mga line natin dito, malaki po talaga ang improvement. Napansin ko, pag ganitong sistema, mabilis po silang maka-adapt sa environment. Kasi parang natural lang po yung paglaki nila. Tsaka pag nasanay po sila sa ilaw or heater, yung balahibo nila hindi ganun kabuo. Hindi kaagad sila maka-adapt sa klima pag ganun po ang pamamaraan. Believer po ako na una po yung liquid before po yung feeds. Galing sa bahay, naka-reload sila. Then yung water nila, meron ding reload na iniinuman nila, saka yung electrolyte. Pagdating dito, tinuturuan na po namin sila uminom ng tubig, isa-isa. After that, pagkatapos nilang uminom ng tubig, pwede na po silang kumain ng mga solid food, katulad ng mga booster na binibigay sa sisiw. Pagka 21 days na yung mga sisiw natin,
meron nang ilalagay na mga hapunan. Saka hindi masyado mataas yung hapunan, dapat level lang sa atin, mga 6 feet o 5 feet lang ang taas. Kasi nga, pag magbabakuna tayo, at saka magbibigay tayo ng gamot sa mga sisiw, pagkagabi, madali lang natin silang kunin. Kasi kung mataas, mahirap po maghuli ng sisiw pag mataas masyado yung hapunan. Kasi yung ginagawa namin, after 2 months, pinapaliguan na po namin yung mga sisiw every month. Tsaka in every month, meron na kaming binibigay na mga gamot doon sa sisiw. So madali na lang namin sila huhulihin one by one. Yun po ang purpose ng hapunan na hindi masyado mataas. Ito na po yung loob ng bar natin. Ito po yun, ang half niya is Rizal. Yung kapal po niya is mga 6 inches ang kapal para isang palitan na lang, all in, all out po ang tinatawag dyan. Pagpasok, tsaka paglabas ng sisiyo ko, pagka-harvest nila, kukunin na po yung Rizal, buo po. Tapos yung sa kanang bahagi is ito po yung lupa, kagad. Kasi ang purpose nito, hindi madumihan ng Rizal yung pagkain, tsaka yung mga tubig. Tapos yung ganitong sistema, hindi mo na kailangan yung heater. Kasi itong UV plastic is nagkakandak po ito ng heat. Tapos yung hindi na siya masyado mahangin sa loob. So lahat, control po lahat. Parang itong ginagawa namin, parang day-old ranging. So yung sisiw natin matatag talaga kasi sanay sila sa weather at sanay na sa lupa at saka sanay sa Rizal kumakaskas. So parang nabubuhay sila ng natural. At ang advantage nito, hindi brooder na nakakulong sila na maliit na portion. So gumagala na sila at day-old. So yun ang advantage ng ganitong ranging. Isa din itong advantage para sa mga stag na lumalaban, yung ganitong pamamaraan. Parang nakakondisyon na sila, sisiw pa lang. Aside po sa maliliit yung mga tuhod nila, magaganda din po yung mga binti nila. Kasi po ako, nagtatari ako, kailangan maganda po yung hagod ng mga paa ng sisiw hanggang sa pagkalaki nila, maging stag. Dapat maliliit yung tuhod nila, tsaka yung binti, magaganda po ang hugis para madaling tarian pagdating ng stag. Regarding talaga sa personnel, yung first requirements ko talaga is yung loyal lang talaga sila at saka masipag. Kasi ang ginagawa ko ngayon, mostly grower type eh. Yung grower po, ginagawa lang po yan sa mga broiler. Ito ngayon yung DL Game Farm, pinapasok na po yung grower type na pagpapalaki ng mga sisiw na mga hybrid or yung pangsabong. Is yung requirements ko talaga dun sa mga grower ko is yung personnel, baguhan, masipag at saka loyal sila, and then sumusunod din po talaga sila sa program natin para hindi po tayo mawala sa program. Yung program talaga, yung sinusunod nila is yung programa lang po ng excellence. Tapos yung pagdating naman sa mga patoka, talagang meron po talagang mega legend na nakahalo. Yun lang din po kasi pag ganun ang ginagawa mo, iba po yung body confirmation at saka yung tatag ng sisiw paglaking mega legend. Yung advantage doon pag ganung range, yung natural na mga pagkain katulad ng mga anay, tapos yung mga mineral doon sa lupa is nandun na po lahat halos. So yung mga sisiw natin, iba yung reflexes pag sanay sa ganun. Kasi sila po mismo ang humahanap ng pagkain din nila. In that way, natin yung mga sisiw natin na in a natural way po yung paglaki nila. Na-notice niyo yung range ko medyo slope talaga. Ang isa ding purpose doon, walang water retention o walang stagnant water. Isa din yun na purpose. Then maganda din po talaga pag medyo rolling or slope yung range mo. Kasi yung mga stag mo or mga sisiw mo, masasanay sa ganong terrain. So, ibang klase po ang ginagalaan pag medyo slope po yung lugar. Doon naman sa nabuborder, ang isang disadvantage doon is yung pag-transfer mo sa range area. Kasi hindi na siya maka-adapt kaagad. So doon po nagkakasakit. Then yung isa pa po, lumalaki po yung tuhod pag nasa brooder yung mga sisiw mo. So pag lumaki sa malaking range yung mga sisiw natin at maganda yung pagpalaki sa kanila, magaganda po ang binti nila. Pagdating sa cutting, nandoon po yung cut ng manok na hinahanap natin.